Halos mag-unahan sa pagpasok ang mga taong ito sa loob ng sinihan sa Maynila. Hindi pa rin nawalang siksikan, pati ilang piniling sumalampak na lamang sa sahig. Pero hindi sila manonood ng sine. Unang araw yan ng blockbuster na paghahain ng certificate. Uy, ang tatandaan nyo na. Mga kagawad ng barangay. Yes. Very good ha. Sige, takbo lang ng takbo. Takbo ng takbo pag nanalo. Alam na this. Candidacy para sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ganito naman talagang madalas na eksena sa tuwing COC filing sa COMELEC Manila. Ang kaibahan lang ngayon, hindi na sila bilad sa araw matapos ilipat sa loob ng mga piling mall. Maaga namang nag-cut off sa District 1, 2 at 4 sa Maynila dahil katumbas na ng 3 araw ang dami ng naghain ng COC. Habang sa Taguig, nabahala mga kumakandidato sa EMBO barangays na dating Makati City pero inilipat na sa Taguig. Ayun na. Tingnan mo, ang eleksyon nyo saan na? Mga taga Makating mga kalabit-penge. Hindi lahat hindi lahat. Pero yung mga umaasa sa ayuda, ayan pag sa botohan, bumoto kayo sa Taguig na. Di ibig sabihin, mga taga-Taguig na kayo, ano pa nirereklamo nyo? Ayan na, sa Taguig na kayo. Final na yan. Alam nga naman, bumoto pa rin kayo kay Abi Binay. Kung talagang mahal kayo ni Abi, kunin na kayo lahat dyan, ilagay kayo dun sa Bendia. Sa Ayala Triangle, maluwag pa ron. Yung dati kasi nilang precinct number, binura at pinalitan ng bago. Baka raw malito at tama rin na lamang bumoto ang mga residente. Di tama rin kayong bumoto. Bigat na challenge para sa amin sa EMBO. Yung nasabi na interview na walang magiging hassle, meron pala. Pero paliwanag ng COMELEC Taguig, madodoble kasi ang mga precinct numbers sakaling sundin ng dating nakalagay sa mga EMBO barangays. Dahil dito, nakatakdang magsagawa ng voter education ng COMELEC sa 10 EMBO barangay para ipaliwanag ang naging mga pagbabago. Kumpara sa automated elections day, talaga. Siyempre, merong changes. People are not, yung hindi sila comfortable with change. So syempre, ang human nature is to push back. Pero wala na kayong magagawa. It's all Kumbaga, it's a done deal already. Pang binibilang bago i-considerang opisyal ng kandidato ang isang individual dito sa manual o manu-manong BSKE o Barangay Sangguniang Kabataan Elections, automatic na raw na kandidato kaagad ang lahat ng maghahain ng COC. Ibig sabihin, maigpit na rin pinatutupad ang pagbabawal sa premature campaigning. Hindi pa rin nawalang malafiestang paghatid ng mga taga-suporta sa mga nag-file ng COC. May bitbit pa yan, dami ayong amuyong niya. Antakin mo, bit-bit mo tong mga to Kung ang sinusuportahan ng mga to SK, wala namang sweldo yung mga SK kagawad. Pero bakit grabe kung kung suportahan nyo? Siyempre, yan yung mga future corrupt ng gobyerno natin Payang lobo at pamaypay na may mukha ng kakandidato. At may color coding pa ang damit. Depensa nila, hindi ito premature campaigning. Saan mo nakalagay na vote kulay ng pot. Pero git ng COMELEC, ganyang katanga yung mga tumatakbo sa barangay level. Wala naman daw vote, pero may mukha nila. Sige. Kahit wala nakalagay. Ayun pa lang sa barangay level pa lang. Yung ruling ng COMELEC, inaano na nila. Kumbaga, iniikutan na nila or they're looking for loopholes for them to exploit. As early as barangay, what more kung nasa mga higher positions na mga yan? Hindi ba? Tama? Di ba? Na-vote for, pero pag mumukha mo ang nakalagay dyan, ibig sabihin yan, pinopromote mo ang sarili mo, ini-influensyahan mo ang botante, and therefore nangangampanya ka. Di ba? Magkaiba yung perception ng commissioner ng SK ay ng COMELEC at saka yung kapitan na tumatakbo. So para sa gunggong na kapitan na yun, kung kagawad man yung sino man tarantadong yun, wala namang vote So okay pa yan. So ngayon pa lang, tinatarantado mo na yung batas. What more pag nanalo ka na? Kaya kung sino man ang mga constituents ng gunggong na yon,
Alam nyo na gagawin ha, huwag nyong iboboto yan. At saka kayo din ha, yung mga hindi nagbigay ng ayuda at sardinas nyo. Yung mga kagawad, kapitan na nagbawas doon sa mga nakuha nyo. Make sure, ano yun niya, huwag nyo nang iboto yan. Ang mga mapatunayang nangangampanya bago ang campaign period na magsisimula pa lang sa October 19 ay posibleng madisqualify, makasuhan at makulong. Samantala, maging sa labas ng Metro Manila, dinagsari ng COC filing. Kabilang sa mga maagang naghain si Davao City Congressman Paulo Duterte para SK. Bakit SK, Bright Naria? Ayan si Tatang, pag hindi mo tinitingnan, makikita mo yan, sumisimpleng kamot yan sa itlog. SK ang tawag namin doon pag may nakita kami yung mga matatanda na kumakamot sa singit ng palihim. SK yan, simpleng kamot. Simpleng kamot sa re-elections niyang misis na kakandidato bilang kapitan. Hanggang September 2, maaari mag-file ng kandidatura. Ngayong araw naman din ang simula ng gun ban na magtatagal hanggang sa November 29. Nagbabalita mula sa Frontline. Yes, palakpakan, may gun ban pa pala. May gun ban pa palang ipinapatupad pero kaliwat kanan yung mga naglalabas na mga baril dyan. Aaminin natin, hindi namin ina-anticipate na ganito kadami kaagad ang magpa-file ng candidacy sa unang araw. Yes, syempre. Hindi namin ine-expect na ganito karami yung mga aspiring corrupt officials in the future. Subalit kumpleto naman yung aming mga forms, kumpleto naman yung aming mga dokumento na kailangan. At the same time, nakaset up naman at organized naman yung lahat ng ating mga tao. The election period and gun ban are also effective starting today until November 29, 2023. Bearing and transporting firearms, explosives, and the like are prohibited. Motor na naman chinecheck nyo. May mga baril, may kotse din. Yun ang checkin nyo kasi sa motor, konti lang yung matataguan mo ng baril dyan. Sa kotse, laki-laki ng kotse. Ang daming pagtataguan doon ng mga baril. Kita mo nung nakaraan, nakakotse pa yung may baril. Puro kayong motor Checkpoints have been established nationwide. Meron talaga na maghahasik ng lagim. Meron talaga na mamimili ng boto. Meron talaga na hindi susunod sa mga patakaran. Kung kaya kailangan talaga namin ng PNP, ang AFP, ang Philippine Coast Guard, ang Ako po, PNP. Para mapigilan yung gulo, PNP kailangan natin. Puro PNP nga yung magugulo ngayon. Atay tayo dyan. Dapat sundalo. Wag na yung PNP. Wala basang-basa yung baraan ng PNP ngayon. Ng lahat ng law enforcement authorities. Maging obedient or kung wala namang pong tinatago, bakit magre-resist po? Meanwhile, the COMELEC clarified that after filing the COC, all will be considered as candidates and acts such as premature campaigning now sanctioned under the COMELEC rules. Campaign materials and the use of social media are also not allowed until the start of the campaign on October 19, 2023. Ito ay para sa address sa ating PNP, sa ating mga field personnel. Dapat tatanggalin ang lahat ng nakapaskil, lahat na nasa mga tricycle, lahat na nasa pedicab, at bawal magdidikit, magkakabit ng kung ano-ano. Violation of these rules may be a ground for disqualification and possible complaints will be filed.